Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminar Edition. At ngayong araw po ay October 16, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Trinity. 5 paliwanag tungkol sa Trinity. And yung scripture po natin ngayong araw is Matthew chapter 28 verse 19. And yung sabi po dito sa ating concept na Trinity is, the Trinity teaches that the one true God exists eternally as three persons, Father, Son, and the Holy Spirit. Each person is fully God yet distinct from the others. This is not a contradiction but a divine truth revealed in Scripture. The Father plans, the Son accomplishes, and the Spirit applies salvation. The Trinity is essential to understanding God's love, grace, and gospel itself. And yung sabi po dito sa ating scripture na Matthew chapter 28 verse 19, kaya't sa paglaho ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. And ito po yung 5 wrongs explanation of the Trinity. May mga iba daw po na may ginagawa silang mga bagay, hinahalimbawa nila yung isang bagay doon sa Trinity na mali naman. Ito po, first one is egg, shell, white, and yolk. Error is partialism. Second, water, solid, liquid, gas. Error, modalism. 3, sun, sunlight, light, sunlight, heat. Error, Arianism. 4, person, father, son, and farmer. Error, modalism. 5, 3 in 1, coffee, sugar, and creamer. Error, 3, deism. And yung sabi po dito sa ating mga teachings, what is the proper understanding of the Trinity? Ito daw po yung mga dapat na talagang proper explanation or understanding doon sa Trinity. First is God is one and beginning. Sabi po dito na yung ating Panginoong Diyos ay simula umpisa at sapul. Siya talaga ay iisa lamang. And teaching number 2, God is 3 in persons. Sabi po dito na yung God, yung ating Diyos is 3 na tao. And teaching number 3, God is unity in Trinity. Sabi dito na yung ating Panginoong Diyos, yung ating tatlong mga Diyos is yung Father, Son, and Holy Spirit na sila po ay nagtutulong-tulong. May unity doon sa Trinity. And application number 1, reconciliation, be reconciled to the Father. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na dapat tayo ay reconciled doon sa ating Panginoong Hesukristo. Panginoong ay sa ating Diyos Ama. And application number 2, redemption, be saved through the Son. Sabi po dito na dapat tayo sa life natin na kilala natin ang ating Panginoong Diyos, ganun na rin ang ating Diyos Ama. Na yung ating Panginoong Jesucristo, siya yung nagliligtas sa atin. Dapat nandun yung redemption sa life na meron tayo. And application number 3, renewal, be empowered by the Spirit. Sabi po dito, dapat tayo ay dapat sa sarili natin or sa life natin na alam natin na meron tayong Holy Spirit na ito yung nag-guide sa atin or renewal na dapat ito yung nag-empowered sa atin or sa spirit natin or sa soul natin na meron tayo. And then lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.